Ganon din sa mga naka-stock, naka-semi-load, alamin nyo rin yung tamang sprocket kasi sayang naman yung karga nyo kung hindi nyo makukuha yung tamang set ng sprocket. Isang mabilisan tayo mga kapwa tungkol dito sa mga sprockets. Meron tayong sprockets and chains dito from RK. Yan, RK Philippines. Maraming salamat po. Ayan yung mga setup natin. Ayan, tinan nyo yung mga sizes na kinuha natin. 45, 47, 46, ayan, 46, 45, 46, 47 sprocket yung kinuha natin guys. And ito ay pang Raider FI at pang Raider Carb. Ayan, ang kagandahan dito guys ay lighten talaga to. Ayan, napakagaan talaga niya. Hindi siya bakal guys ha. Kasi yung mga bakal, heavyweight yun. Ito katulad nito, yung engine sprocket natin, ayan, magkaiba sila. 415 din na 14, Raider FI o Raider Carb, isa yan guys. 14 teeth. And kung mapapansin nyo, iba yung material nito sa material nito. Kasi ito guys, kapag mabigat, para din siyang flywheel kapag kinabit mo sa motor na kapag tumitining, lalong bumibigat. Yon ay isang disadvantage pagdating sa karera, sa circuit man o sa drag race, makakadagdag bigat din yon habang tumatakbo. And kung mapapansin nyo, halos lahat ng sumasali sa drag race at circuit race ang ginagamit nila ay 415. Marami pa rin magtatanong. Sabi nila, ano, bakit 415? Eh di ba ang 415 manipis? Ito, tinan nyo, manipis to. Diba, payat? Tapos ito, payat din. Kung ikukumpara nyo sa mga 428 na mga kadena, mas maninipis talaga to. Pero sinasabi ng iba, mahuna yan, mahuna, ganyan, ganito. Yan ay isang misconception. Hindi mahuna ang 415. Mas matibay lang ang 428. Kasi ang mga 428 ay likas na mas makakapal. So pag pinambugbugan mo talaga yan, hindi yan basta-basta mauupod. Hindi yan basta-basta mapuputol sa mga kadena. Ganun pala, bakit ginagamit sa mga drag race, sa mga circuit race ang 415 na kadena? Madalas makikita nito mga 415, even mga higher CCs, mga super load category, ang ginagamit pa rin nila 415 na kadena at 415 pa rin na sprocket. Bakit? Simply because magaan nga. Mas magaan, mas okay. So, isipin nyo, para lang din siyang flywheel. Well, may advantage ang mabigat na flywheel pagdating sa drag race. Pero pagdating sa circuit, pagdating sa sprocket, ibang usapan na kasi. The more na mas mabigat to, halimbawa ganitong kalaki, the more na mas bumibigat yan, mahirap siyang tangayin ng makina. Hindi naman sobrang hirap, pero makakabawas na rin sa performance. Kaya ang ginagamit ay 415. Ngayon, balik tayo sa usapan natin. Bakit ko ba ginagawa ito? Akala kasi ng iba, ang 415 ay mahuna. Hindi guys ha, misconception na mahuna ang 415. 415 is strong enough. Strong enough siya kung gagamitin mo to na pang daily. At strong enough to kahit gamitin mo pang karera, ganyan ganito, pang circuit, drag race. Mas matibay lang talaga ang mga 428 kasi mas makapal. 415 is matibay enough. Pero take note, ang 415 pag ginagamit siya sa karera o drag race man, madalas silang nagpapalit niyan agad-agad. Kasi matibay siya, matibay, oo. Pero syempre, nabubugbog din to. Kaya over time, yung mga tropa natin drag racers, circuit race, minsan napuputulan sila, hindi naman may iwasan yan. Pero anong ginagamit nila? 415 pa rin. Syempre, para makabawas ng weight at saka para hindi maganit, paikutin ng makina kumbaga. Dagdag din kasi yon, kahit ganong kaliit yung factor na yon, may dagdag pa rin sa performance kahit pa paano. So kung gusto mo maximize ang performance ng motor mo, go for 415. May magtatanong pa rin, pwede ba yung pan-daily? Kasi yung mga 428, baka kasi maputol, ganyan ganito. Pwede guys, pwede mong ipan-daily ang 415. You don't have to worry about na baka maputol to, baka hindi tumagal, ganyan. Tatagal yan kung may ingatan nyo ng maayos. And wag nyo kakalimutang i-lubricate ang mga kadena nyo, ha? So yun lang, sana nasagot na yung tanong kasi hanggang ngayon marami pa rin nalilito kung matibay ba ang 415 o mahuna ba ang 415, ganun, hindi ba tatagal. Lahat ng mga ginagamit natin guys, pang drag race, pang daily. Well, yung pan-daily ko dati, naka 428 yata yun, o 415. Pero regardless, 415 is strong enough. Hindi kayo bibiguin ng 415. So, huwag kayo masyado mag-alala. Ito guys, ay naka-ready para sa mga drag bike natin. Kasi, syempre, kailangan nating timplahin kung ano ba yung tamang sprocket na gagamitin natin sa mga drag bike natin. Napaka-crucial nito guys. Kahit ganong kalakas ang motor mo, kung mali naman ang sprocket mo, sala din yun. Kailangan ma-maximize natin yung kailangan mailabas natin yung maximum potential ng motor natin. Hindi po pwede na, lalo na sa sprocket. Pag namali ka ng combination ng sprocket, kahit malakas yung makina mo, hindi mo rin mailalabas yung sagad na power ng makina mo kung mali ang sprocket. So pili kayo ng sprocket na tama sa inyo. Sa mga tropang drag racers dyan, yung mga magagaling, alam na nila yung tamang combination. So tayo, kailangan nating explore yan.